10 dayuhan at 4 na Pilipinong staff ng Pogo ang humarap sa Department of Justice kanina. Testigo sila sa reklamong qualified human trafficking kaugnay sa niraid na Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Dawit sa reklamo ang kinatawan ng Lucky South 99 na si Cassandra Ong, Ronalyn Baterna na Corporate Secretary, dating Technology and Livelihood Resource Center official Dennis Cunanan, at sina Duan Renwu at Zhang Jie na big bosses ng Pogo. Damay rin ang 50 iba pang incorporator, officers at managers ng Lucky South 99, pati ng Whirlwind Corporation, ang kumpanyang nagpaupa ng lupa sa Lucky South. Sila yung pinakamalaking mamimili ng tao. They buy people from yung mga nalululong sa mga casinos. Yung isa dong Chinese, pinautang ng 450,000 na natalo. Nung natalo, hindi na makabayad, diniretso na siya sa Lucky South. Itong union ng Lucky South 99 at ng Whirlwind Criminal Enterprise through and through. Yung ginawa na siya, illegal na ang plano niya. Ang Chinese na si Wu at ang Singaporean na si Zhang ang mga nakuha ng kasama ng mga Guo at ni Ong nang magpalipat-lipat sa Singapore at Indonesia. Wala sa reklamong ito si Alice Guo, pero di sinasantabi ng mga otoridad ang posibilidad na mapasama siya sa iba pang reklamo kaugnay ng Lucky South 99. Dinala rin sa DOJ ang 32 kahon ng mga dokumento na dagdag sa ebidensya sa reklamong money laundering laban kay Guo. Bukod sa 87 counts sa money laundering, nahaharap rin si Guo sa mga reklamong qualified human trafficking at tax evasion dito sa Department of Justice. Iba pa yan sa mga kasong kinakaharap sa Tarlac RTC, Manila RTC at sa Comelec. Nasa PNP Custodial Center pa rin si Guo. Binisita siya ng kanyang abogado. Yung kay Alice Goo naman, kinumusta ko po siya kahapon. Personal ko din po siyang nakausap bago po siya tumulak po papuntang Senate. Nakakatulog naman po siya, nakapag-adjust na rin po siya. Hanggang makabalik po siya ng mga around 3:55 kahapon galing sa Senate, wala na po daw dumalaw. Pumayag ang Tarlac RTC Branch 109 na dalhin sa Senado si Guo kung kailangan siyang humarap sa mga susunod na pagdinig. Kasunod ng pagharap niya sa Senado kahapon, may mga panibagong tanong na umusbong. Isa na rito, sino ang tumulong sa kanya na makaalis sa Pilipinas? May isinulat si Guo na pangalan sa kapirasong papel sa pagdinig kahapon. Why did he or she felicitate your escape? Baka nagigilty na rin po siya. Sana nangyayari po ngayon sa akin. Ito bang pangalan na sinulat mo sa papel? Ito ba nagtangka sa buhay mo to? Ito ba yung nagtatangka sa buhay mo? Yeah, nung huli po, hindi po siya exactly, pero meron din po ako nabalitaan. Ano yung mga narinig mo? Sen, I refuse to answer po for my safety po. Hindi isinapubliko ang pangalan. Pero ayon kay Senadora Risa Ontiveros na chair ng komite, nabanggit na ang taong ito sa mga naunang pagdinig. Chinese name, hindi ako sure, baka magkamali ako. Pero ilang pangalan, sir, ang sinulat? Isa lang. He is a Chinese national and allegedly, based from the reports that I have received, he fled the country and he is now in Taiwan. I heard that he is the boss of all the bosses of Pogo. Tingin ng mga senador, may kasabwat na Pinoy si Guo sa pag-alis sa bansa. Tinanong ang PCG kanina sa budget hearing, bakit hindi na-intercept ang yating sinakyan ni Guo? In our existing memorandum circular on pre-departure inspection, vessels which are non-common carrier, we are now revising the circular, Your Honor, so the Coast Guard will have role in the enforcement in this kind of vessels, Your Honor. You could have done that even before. It is. Why do we need an Alice Go incident before we can anticipate such a scenario and then cover it? The regulation was made in 2009 and I'm taking my role now to revise it, Your Honor. Maging NBI, hindi naniniwala sa sinasabi ni Guo na walang Pilipinong tumulong sa kanyang umalis ng bansa. Tukoy na raw ng NBI ang ilan sa mga taong tumulong kay Guo. Nung pumutok na ito na connected siya sa Pogo, marami nang uma-assist sa kanya, tinutulungan siya, nag-a-advise sa kanya, whatever. Hanggang sa yung tumakas siya, marami, private and public official, tinutulungan siya.
Minomonitor din ng NBI ang sinasabing body double ni Alice Guo na posible raw ginawang decoy ni Guo para makaiwas sa huli. Mismong si Guo ang kumumpirmang tao niya ito nang tanungin ng NBI sa Indonesia. Ano po, saan po yan? Tao po yan. Lahat ng tao po halos long hair. Kamukha niyo, ma'am. Kamukha niyo po ngayon. Slimmer version. During the hinahanap namin si Alice Guo, yan ang rabbit namin. Yan ang rabbit. Ang ibig sabihin po ng rabbit, yan yung susundan mo para makuha mo yung principal. So, minomonitor namin yung babae na yan. Kaugnay naman sa kapatid ni Guo na si Wesley. May filler kaming natatanggap. Gusto na rin daw sumuko ni Wesley. Inaantay niya lang daw ang ate niya. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra ng inyong saksi.